Hello everyone, I'm Pastor Gamaka, Apostolic Believers of Christ International, Bishop Salmian. The program like is here, subscribe, and press the notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. This is the name Jesus Christ. To God be the glory because His mercy is great forever. Hallelujah. Sa oras na ito mga kapatid, ating pag-aralan ang salita ng Diyos sa ating pag-aral ng Biblia. Ito po ay ating pakinggan ngayon ayon po sa ating keyverse sa Genesis 18:4. Ito po ay ating pag-aralan tungkol po ito sa paghugas ng mga paa. Kung talaga ba ito mga kapatid ay gawin natin. No, kasi ito po ay kailangan natin malaman kasi tayo po ng mga pinagkalooban ng Diyos na maging alipin. So kailangan na alipin ay susunod po sa kanyang Panginoon. Ngayon mga kapatid, pag-aralan po natin ayon po sa Banal na Aklat na kailangan malaman natin itong paghugas ng paa kapag mayroon pong baguhan na ating mga magsisimba. Ito talaga ay ginagawa natin. No, sa iba po hindi po tayo makikialam kung paano po nila sa gawa. Napakinggan ng Biblia mga kapatid, sinabi ito sa Genesis in chapter 18 verse 4. Na ito po ating pag-aralan ayon po sa Biblia. Ito po ay ating ginagawa dahil po na napakalaga po ito. No, sa ating pag-aral ng Biblia, kailangan gawin natin ito kung ano ba talaga ang nararapat. Now, kahit na po kung may mga ibang sikta na hindi po sang-ayon sa ganito po na paraan na ginawa natin, subalit ito po ay ginawa natin bilang mga lingkod. Now, mga kapatid, ang ating yun si Abraham, siya po ating pinagmulan ng ating pananampalataya. Kasi ama po natin siya sa pananampalataya. Ating nung si Abraham. Na si Abraham mga kapatid, na siya po talaga ay nakakita po ng tatlong lalaki, ay kanyang ito sinalubong. Napunta man natin mga kapatid ating keyverse dito po sa Genesis in chapter 18 in verse 4. Pakinggan natin ngayon ang Biblia kung ano ba talaga ang sinabi ng Banal na Aklat. Ito mga kapatid, ating pakinggan para po na hallelujah, atin malaman kung talagang totoo ba na tayo po ay gumawa nito. Mayroon ba tayong basihan? Mayroon ba tayong talagang ikapagpatunay? Pakinggan natin mga kapatid kung mabasa natin sa Biblia. Hallelujah, ang ating pag-aralan. Ito po ngayon mga kapatid. Magpapakuha po ako ng tubig para makapaghugas kayo ng mga paa ninyo at makapagpahinga sa lilim ng punong kahoy na ito. So ito po, nasa lubong po ni Abraham ang tatlong lalaki. Pero isa dito po ay Panginoon. Na ito mga kapatid, kaugalian po natin nun si Abraham kasi ama po natin sa pananampalataya. So hindi pwede mag-iba tayo sa ating nung si Abraham. Kasi siya po ang ama natin pananampalataya. At ito talaga ay kaugalian din natin mga believers na kapag mayroong mga first timer ay ginawa na ito paghugas ng paa. No? Pero sa mga dati na po, kasama natin, ginawa din natin ito sa January 14 lang po. Yan po ang Pasko. No? So yan po ang Pasko na ating ginagawa na talagang January 14, lahat po ng mga bautismado lang ating hinuhugasan ng paa at itong komunyon kung kalawat. Now, kapag may bisita tayo na dumating dito sa ating church, ito talaga ay ginawa natin ang paghuhugas. Na ito po ayon po sa Biblia ay ginagawa po natin. Kasi ito sa verse 1 up to 3, mga batid, pakinggan natin dito sa Genesis chapter 18. Nagpakita ang Panginoon kay Abraham nang nakatira pa siya malapit sa malalaking puno ni Mamre. Mainit ang araw noon
At si Abraham ay nakaupo sa pintuan ng kanyang tolda. Habang nagmamasid siya, may nakita siyang 3 lalaki na nakatayo sa di kalayuan. Tumayo siya agad at dali-daling sumalubong sa kanila. Yumukod siya sa kanila bilang paggalang. At sinabi, "Panginoon, kung maaari, dumaan po muna kayo rito sa amin. Magpapakuha po ako ng tubig para makapaghugas kayo ng mga paa ninyo at makapagpahinga sa lilim ng punong kahoy na ito." So yan po mga batid, no? So kaya pag dumating po sa atin ng mga bisita, hindi natin kilala o kilala man, basta first timer po, ay ating ginawa po yan. Baka po ang anghel ng Panginoon ay sabihin natin pumasok sa ating simbahan, hindi natin alam para kung kailangan gawin natin ba ating katungkulan bilang lingkod. So, kaya po yun po ginawa natin na kapag may first timer, kasi si Abraham po nung nakita ang 3 lalaki, agad niya sinalubong at pinatuloy sa kanyang bahay. Hallelujah. At pinaghandaan talaga niya ng tubig upang hugasan ang mga paa. So yan mga kapatid, ang ginawa po natin nun si Abraham, kaya ito po mayroon tayong halimbawa na ito po ating tularan ang ginawa natin nun si Abraham. Hindi po natin ito gagawin, so sa inyo na po yan. Pero sa Stand ng Believers of Christ, so ginawa natin ito, hallelujah, noon pa, na talagang may bisita tayo, ay ginawa natin yung paghugas ng paa. Kasi hindi natin alam kung ito po ay sugo ng Diyos para subukin po ang ating paglilingkod kung gampanan ba natin ating katungkulan. Subalit naman na tayo nakikialam kasi hindi man lahat din ay gumagawa nito. Pero kung mayroong gumagawa nito, ang ibig sabihin, alam po nila ang trabaho natin bilang lingkod. Kasi ang lingkod talaga ay hindi po, mga batid, ay siya po ay mas taas sa Panginoon. Kasi ang Panginoon Kristo po, ginawa niya ito ng hugas din siya ng mga paa, ng mga apostol. Now, tanda po rin mga batid, ang isa nito, ang Panginoon talaga, na ating Diyos. Now, ito po ay ginawa ni Abraham, sumang-ayon po. Sumang-ayon po ang mga, ito po ay, sumang-ayon po ang mga 3 lalaki, isa ang Panginoon dito, at siya po talaga ay ginagawa. No? Sinabi sa verse 5 up to 6. Kukuha rin ako ng pagkain para sa inyo, upang may lakas po kayo sa inyong paglalakad. Ikinagagalak ko pong mapaglingkuran kayo, habang nandito kayo sa amin. At sumagot sila, "Sige, gawin mo kung ano ang sinabi mo." Kaya nagmadaling pumasok si Abraham sa tolda, at sinabi kay Sarah, "Kumuha ka ng kalahating sako ng magandang klaseng harina, at magluto ka ng tinapay, at bilisan mo ang pagluluto." Tumakbo agad si Abraham papunta sa mga bakahan niya at pumili ng matabang guya at ipinakatay niya ito at ipinaluto sa alipin niyang kabataan. So ito mga kapatid, hallelujah, talagang ginagawa po ni Abraham ang kanyang tungkulin bilang manampalataya ng Diyos. Kasi si Abraham po, siya talaga nakita ng Diyos na talagang buong panampalataya niya. So kaya ito po, pero ang ating bisita niya, pinapakain natin ng, inihawan pa natin ng guya, kumbaka, ang salita ng Diyos na po ang pinapakain natin. So, pero itong kagalian na paghugas ng paa, kapag may bisita talaga, ginawa po natin yan. Dahil po, tayo po ay lahi ni Abraham. Ang totoo po, tayo po ang tunay na lahi ni Abraham. So, meaning to say, pag ginawa ito natin inunoy si Abraham, kailan gawin natin ito? Minsan nga, ginawa po ng katuwiran ng iba na ito po ang minamataan namin sa aming ninuno. Ito nga, ang minamataan nila, nagsamba ng Diyusan, sumamba din sila, yun po ang natunan sa maninuno. Pero ito mga kapatid, kailangan natin ito gagawin, sapat ang natin si Abraham, gumawa po nito. Hallelujah. Hindi pwede mga kapatid na baliwan natin ito, sapagkat si Abraham ginawa po din ito, kahit pahit na po si Lot. Hallelujah. Ito ginawa din niya. So bilang mga mananampalataya sa Panginoon. Kaya tayo po mananampalataya, tayo po bilang lingkod ng Panginoon, ay hindi pwede natin gagawin ito. So, minsan po kinukot yan ng iba. Ang ginagawa natin, pero hayaan na po natin sila. Kutya natin ng tao, basta kinulugdan ng Diyos. Kaysa matuwa ang tao, napuot naman ang Diyos. So, ang gawin natin, ang ginawa natin nuno, gawin natin yan. Panampalataya, so panampalataya po tayo. At ito pala ang trabaho ng may panampalataya, may paggalang sa mga tao na dumating po
sa kanilang pamamahay. Ito po bilang bahay dalanginan ng Diyos, kapag may dumating sa atin na baguhan, kaya nakaready po ating palanggana, mayroon tayong lagyan ng tubig, para kung may first timer, ginawa natin yan. Kasi ang ito na banal, itong dako nito, banal po ito sa paningin ng Diyos. Ito po ang bahay dalanginan ng Diyos na banal na dako. Sa kaya, hindi po natin pinilapastangan ang bahay dalanginan na sinabi sa Mateo 21:13. Na itong simbahan, bahay dalanginan. Kaya ang pumapasok dito bilang paggalang at ating paglilingkod sa Panginoon, so kaya ginawa natin ito sa paghugas ng paa. Kaya baka questionin po ng iba, pero ito, sa Kristo mga kapatid, ito talaga ang bahay ng Panginoon, kaya tawag bahay dalanginan. Sinabi niya sa kanila, "Sinasabi ng Diyos sa kasulatan, ang bahay ko ay bahay panalanginan." So ito po bahay panalanginan. So anong purpose na pumunta ang mga tao sa simbahan? Dahil po manalangin po sila. Hallelujah. Manalangin po sila at humihingi, nagpapasalamat tayo dito sa Panginoon. Kaya sinabi pa ni Kristo sa Mateo 21:13, ang bahay ko, bahay dalanginan. So bakit pumunta ang mga tao sa simbahan? Bahay dalanginan. Ano pinapanalangin natin? Sana po maging karapat-dapat tayo sa Panginoon. Sana po ang ating mga kahilingan, ating mga pangarap sa buhay ay ating makamtan. Kasi yun lang po talaga ang ating hangad. Purpose po na punta tayo sa simbahan dahil po alam natin na dito na lang po tayo kasi bahay na lang yun talaga ang simbahan. So kaya ginagawa natin ito. Ito pugas ng paa, biblika natin ito. Kaya nga ito pinapangaral natin para po na hindi na po tayo magdalawang isip na bakit ginawa natin ito. At pinapunawa natin, ito pala ay nagmula po sa ating nunong si Abraham at saka si Lot. Ginawa din ito ni Lot mga batid, ayon po sa Genesis in chapter 19, verse 1 up to 2. Pakinggan natin si Lot na dumating din ang dalawang lalaki sa kanya. Ito po galing kay Abraham, umalis ang dalawang lalaki, nagpaiwan ng Panginoon. No, nagpaiwan ng Panginoon. Pakinggan mo natin sa 18:22-23. Na umalis na po ang dalawa, naiwan po ang Panginoon kasi Abraham po, nag-usap pa sila. Umalis ang dalawang lalaki, papunta pa ito kay Lot. Mga batid. Pakinggan natin mga batid, hallelujah, ang sinabi 18:22-23 sa Genesis. Lumakad agad ang dalawang lalaki papuntang Sodom, pero nagpaiwan ng Panginoon at si Abraham. Lumapit si Abraham sa Panginoon at nagtanong, "Lilipulin niyo po ba ang mga matuwid kasama ng mga makasalanan?" So, naiwan ang Panginoon, umalis ang dalawang lalaki, naiwan ang Panginoon si Abraham, nag-usap po sila. Kasi ang dalawang lalaki papunta po sa Sodoma. So, si Abraham po nakipag-usap sa Panginoon tungkol po sa mangyari sa Sodoma na hindi po tinago ng Panginoon ang kanyang gagawin sa Sodoma. Kaya pinapalam ito kay Abraham. Kaya nagkipag-usap pa si Abraham sa Panginoon at mataas mo usapan nila na ito po ay nagtanong si Abraham, Panginoon, kung may 50 po, kung may 5 po nga matuwid, tuluyan mo ba ang Sodoma na upang parusahan? Ang sabi ng Panginoon, dahil po sa 5 po na matuwid, hindi ko parusahan o ang Sodoma. Ang sinabi sa 24, mga batid, up to 27. Kung mayroon po kayang 50 matuwid sa lungsod na iyan, lilipulin niyo pa rin po ba ang buong lungsod? Hindi niyo po ba kahahabagan ang lungsod dahil sa 50 taong matuwid? Hindi po kapani-paniwala na lilipulin ninyo ang mga matuwid kasama ng mga makasalanan. Hindi po maaaring pare-pareho ang pakikitungo niyo sa kanila. Kayo po na humahatol sa buong mundo. Hindi po ba't dapat gawin ninyo kung ano ang tama? Sumagot ang Panginoon, "Kung may makita akong 50 matuwid sa Sodom, hindi ko lilipulin ang buong lungsod, alang-alang sa kanila." So yan po mga kapatid, alang-alang po sa 5 po, hindi nilipunin ang Sodoma. Pakinggan natin dito sa 32-33. Muling nagsalita si Abraham, "Panginoon, huwag po sana kayong magagalit. Huling tanong na po ito. Halimbawa, 10 na lang po ang nakita ninyong matuwid." Sumagot ang Panginoon,
hindi ko pa rin lilipulin ang lungsod, alang-alang sa 10 matuwid. Pagkatapos nilang mag-usap, umalis ang Panginoon at si Abraham ay umuwi sa kanila. So, hindi po nakaabot, no, sa 10. Kahit 5 na lang, hindi po nakaabot. Dahil po, 3 na lang nakalabas ng lungsod. So, 3 na lang pong nakalabas, at dahil sa 3, hallelujah, nakalabas sa lungsod, yun po ang nangyari. So, yan po mga kapatid, hindi po umabot sa 10 ang natira sa Sodoma. 3 lang po nakalabas sa Sodoma. So yun po, na habang napapunta po ang 2 lalaki sa Sodoma, dito sa chapter 19, verse 1 at 2, ganun din ginawa po ng ni Lot. No, sa dito po sa 2 lalaki na nakita ni Lot, ito naman ginawa ni Lot, mga kapatid. Napakinggan natin sa 19, 1 at 2, dito po sa Genesis. Magdidilim na nang dumating ang 2 anghel sa Sodom. Nakaupo noon si Lot sa pintuan ng lungsod. Pagkakita ni Lot sa kanila, tumayo siya at sinalubong sila. Pagkatapos, yumukod siya sa harapan nila bilang paggalang at nagsabing, "Kung maaari po dumaan muna kayo sa bahay ko para makapaghugas kayo ng mga paa ninyo at dito na po kayo matulog ngayong gabi. At bukas na lang kayo ng umaga magpatuloy sa paglalakbay ninyo." So ito po mga kapatid, pagdating naman ng 2 lalaki doon kay Lot, ginawa naman ni Lot itong paghugas ng paa. So, kung makita natin, ang ating nun si Abraham, pati si Lot po, hallelujah, na ito po talaga ay ginawa ni Lot bilang na manampalataya ng Diyos. Kaya hindi pwede question natin ang paghugas ng paa na sabihin natin na iba, magsasabi nga, mali man yun ginawa ni Pastor. Hindi man yun dapat gawin. So minsan po ganyan ng iba mga sikta, pero hayaan po natin sila dahil po yun po ang ating gawain bilang mga believers, kung mga manampalataya. Kaya nga believers tayo, manampalataya po tayo sa Panginoon. So yun po ang nangyari na si Lot ay nakarating po ang 2 anghel doon kay Lot. Ginawa din yan, hallelujah, ginawa din niya ni Lot bilang mananampalataya sa Panginoon. So yun po ang ating ginagawa dito sa church natin. Kapag may first timer na ating bisita ay naghugas pa talaga. So hindi natin yan maipagkait dahil po na ang ating nuno si Abraham, ang kinatin nuno si Abraham, pero ang ginawa ni Abraham, hindi tayo susunod. So hindi pwede po. Kailangan natin gawin ang ginawa natin nuno si Abraham, sapagkat si Abraham, ama natin sa pananampalataya. So hindi pwede mga kapatid na ama natin pananampalataya, pero ang ating pananampalataya may kaibahan kay Abraham. Hindi po. So kailangan natin malaman na itong ginawa natin sa paghugas po ng paa ng mga first timer ay ginagawa natin to ayon po sa ating pananampalataya sa Diyos bilang mga lingkod, no? Si Abraham po, lingkod ng Diyos si Abraham. At kaya siya tunay talaga na may pananampalataya. Siya ang ama natin sa pananampalataya, si Abraham. At siya po, mga kapatid ng ama natin, naging lahi ni Abraham sa ating Panginoon Kristo. Kaya ating ginagawa, ito paghugas paa, ay ginagawa natin ito sa mga baguhan. Pero pagdating po ng Pasko, kung January 14, mayroon naman tayong panghugas ng paa sa lahat po ng mga bautismado. Lahat po ng Kristiyano. Kaya itong ginawa natin, hindi po tayo gumawa dito na wala tayong basihan. Kasi mahirap na po mga kapatid na kung gawa-gawa lang tayo, hallelujah, na wala po tayong basihan. So kaya po sa panahon po ni Moises at ni Aaron, ito din pinagbili ng Panginoon na kailangan bago sila papasok sa tulda, dapat manghugas ng paa si Aaron at ang kanyang mga anak. Kasi purong pari po, sakserduti po si Aaron at ang mga anak niya na naging kabahagi ng gawain ni Moises, ni Aaron. So ganun din sinabi ng Panginoon, kailangan manghugas sila ng paa bago papasok doon sa tulda. So kaya ito, tayo po naman na mga Kristiyano, hallelujah, tayo po manampalataya, ginawa natin ito sa bago tayo magsamba, naligo po tayo. So, yun po ang ating ginagawa. Pero pag may first timer, sa paghugas ng paa, ginagawa natin yan. Pero tayo po, bago tayo pumunta sa simbahan, nakaligo na po tayo. So, yun ang ibig sabihin na tayo mga sa time of Christ,
may kaibahan po sa mga mananampalataya kung ano ang dapat gawin natin. Pero sa mga baguhan talaga na pumasok sa simbahan, may hugas pa po tayo. So yan po ang ginawa natin. So kung may question ninyo dyan, so wala na akong pananagutan sa inyo. Basta ang ginawa ng believers, bilang manampalataya, believers of Christ, manampalataya kay Kristo, ito ang gawa natin. Hugas paa pag may baguhan na makapunta sa simbahan. So ito, pinapaalam natin ito kasi may magtatanong po, bakit ganun po ang believers? So noon pa ito, kinukisyon na hindi daw ginagawa ng kailang mga tagapagturo. Kaya ito po ang dahilan na medyo nagka-misunderstanding at hindi po tayo nagkakaintindihan. Wala naman tayo pakialam dyan sapagkat sa kanila po yan. Ang ating ginagawa lang kung may basehan sa Biblia. So mayroon po. So si Abraham po, balikan natin ang 18, mabatid. 18:1 at 4. Nagpakita ang Panginoon kay Abraham nang nakatira pa siya malapit sa malalaking puno ni Mamre. Mainit ang araw noon at si Abraham ay nakaupo sa pintuan ng kanyang tolda. Habang nagmamasid siya, may nakita siyang 3 lalaki na nakatayo sa di kalayuan. Tumayo siya agad at dali-daling sumalubong sa kanila. Yumukod siya sa kanila bilang paggalang at sinabi, "Panginoon, kung maaari, dumaan po muna kayo rito sa amin. Magpapakuha po ako ng tubig para makapaghugas kayo ng mga paa ninyo at makapagpahinga sa lilim ng punong kahoy na ito." So yun mga kapatid, no? So kaugalian natin, no? Kapag may baguhan talaga, kagad sinalubong at in-entertain. So kaya bago papasok sa ating simbahan, mga baguhan, talagang ating po in-entertain po sila, pero may hugas pa. Kasi kaugalian po ito ni Abraham, at hindi po natin ito binabago. Kasi mga mananampalataya ay talagang may gawain bilang lingkod ng Panginoon. At si Lot naman, yung ginagawa din niya. Kasi nang nagpaiwan pa ang Panginoon, pumunta itong 2 lalaki kay Lot, hinugasan din sila ng paa. No? Ganon din ang ginawa ni Lot. Hinugasan din ng paa. So, hugas kay Abraham, pagdating sa Sodoma, ng 2 lalaki, nagpaiwan ng Panginoon kay Abraham, nagpauna po ang 2 lalaki sa Sodoma, pagdating kay Lot, hinugasan pa rin sila ng paa. Pero hindi umayaw kasi, ang sabi ng Panginoon, gawin mo ang sinabi mo. No? Yan po ang sinabi. 19, 1 at 2 sa 3. Pakinggan na lang natin to. Magdidilim na nang dumating ang 2 anghel sa Sodom. Ito na po. Naiwan ng Panginoon kay Abraham, yung dalawang anghel papunta sa Sodoma. Pagdating nila kay Lot, Nakaupo noon si Lot sa pintuan ng lungsod. Pagkakita ni Lot sa kanila, tumayo siya at sinalubong sila. Pagkatapos, yumukod siya sa harapan nila bilang paggalang at nagsabing, "Kung maaari po, dumaan muna kayo sa bahay ko para makapaghugas kayo ng mga paa ninyo at dito na po kayo matulog ngayong gabi. At bukas na lang kayo ng umaga magpatuloy sa paglalakbay ninyo." Pero sumagot sila, "Huwag na lang. Doon na lang kami matutulog sa plaza ngayong gabi." Pero pinilit sila ni Lot, kaya sumama na lang sila sa bahay niya. so yan po. Pumunta, sumama ang 2 anghel at ginawa ni Lot ang kanyang sinasabi. Now, hindi umayaw po ang 2 anghel na ginawa ni Lot. Hindi umayaw ang Panginoon kay Abraham na ginawa ni Abraham na hugasan ang kanilang mga paa. So ganun po. Pero dito sa lupa, minsan may umaayaw. Pero si Lot, si Abraham po na gumawa, hindi sinabi ng Panginoon, "Huwag mong gawin yon." So, mayroon pong isang halimbawa sa atin ngayon, panahon, bakit gawin natin ito? Ano ba talaga ang purpose? No? Ano ang purpose? Kasi, ang simbahan po, banal ito na dako. Ito po, ang bahay dalanginan, banal ito. Hindi ito basta-basta nakagawa tayo dito kung hindi ito pintulot ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon nga, pipili ako ng lugar kung saan niyo ako purihin. So kaya ito, hindi ito ating ginagawa. Ito'y kalooban lang po ng Diyos na ano po tayo dito ng gawain. Makapagtayo tayo ng sambahan dito na ating purihin ng Panginoon. Ito po ay kaloob ng Diyos na makapunta tayo dito at makapagpuri sa Panginoon. At yun po talaga mga kapatid, ginawa natin ito. Pero may batas po tayo. Mayroon tayong alituntunin bilang mga lingkod o mga manampalataya ng Diyos. Now, punta tayo sa Exodo. Hallelujah, chapter 30, 17-21. Ito mga kapatid, na si Aaron bago papasok, hallelujah,
doon sa tulda, sa tipanan, kailangan nila hugasan muna ang kanilang mga paa at pati ang kanilang mga kamay. Siyempre, pag manghugas ka ng paa, hindi pwede paa mo lang, pati kamay mo. Kasi manghugas ka ng paa, ginamit mo ang kamay mo. So, dala na po yan. So, meaning to say, ito din ang sinabi ng Panginoon kay Moises, kay Aaron at saka itong mga anak niya. Pakinggan na lang natin 17:21 dito po sa Exodo. Ito yung sinabi ng Panginoon kay Moises. Sinabi ng Panginoon kay Moises, gumawa ka ng tansong planggana na Planggana, may planggana na po tayo. tansurin ang patungan para gamiting hugasan. Ilagay mo ito sa gitna ng toldang tipanan at ng altar at lagyan ito ng tubig. Ito ang gagamitin ni Aaron at ng mga anak niya sa paghuhugas ng mga kamay at paa nila bago sila pumasok sa toldang tipanan at bago sila lumapit sa altar para mag-alay sa akin ng mga handog sa pamamagitan ng apoy. Kailangan nilang hugasan ang mga kamay at paa nila para hindi sila mamatay. So, mabigat po na parusa. Kamatayan po ang parusa ng Panginoon kapag hindi na ginawa ni Aaron ito, paghugas ng paa at kamay. Kamatayan po ang parusa. So, yung mga kapatid, no? So, ito po ay pinagbilinan po ng Panginoon si Moises kay Aaron na kapag papasok siya sa tulda, maghugas sila ng paa at kamay para hindi sila mamatay. So, ito po sa mga punong pari o sacerdote at mga anak ni Aaron na bilang pari, no? Kasi si Aaron pinakapunong pari. Yung mga anak niya mga pari, pero siya ang pinakapuno sacerdote, si Aaron. Yung anak niya naging pari din, pero pinakapuno si Aaron. Na bago sila pupunta dito sa pulpito o sa altar, maghugas muna sila ng paa at kamay. Pero pag may bisita papasok, ginawa natin din yan sa mga bisita natin. No, yun po ang ginawa natin. No, kaya biblical po ito. Walang question. Kung may tanong kayo, so ito, biblical po ito. Si Aaron, bago papasok dito sa, sabi natin kung dito ngayon simbahan, sa kanila, tulda. Sa tulda, papasok si Aaron, maghugas mo ng paa bago sila aapak dito sa altar ng Panginoon. Sapagkat pag hindi sila mahugas, mamatay sila. No? Mamatay sila pag hindi po sila naghugas. Kasi yun po ang batas ng Panginoon, na bago sila pumasok sa tipan, kapatid, sa altar, ay talaga maghugas muna sila. Hallelujah. Maghugas muna sila para po na hindi sila mamatay. So yan po ang panahon ng ating mga ninuno na si Aaron ay Moises, may batas po ang Panginoon. Hugas pa rin. No, pagdating ng Panginoon Kristo, ito naman mga kapatid ang ating pag-aralan na siya bago po ipako sa cross, kasi siya po ang pinakapunong pari natin, si Kristo. Now, sino ang maghugas kay Kristo? Kasi pinakapunong pari siya, so kailangan may matupad sa kanya kasi siya ang pinakapunong pari natin. Bilang punong pari, yun ang gagawin bago siya papasok sa tulda. Now, saan po mas Kristo po? Hindi sa tulda dito sa lupa, doon sa langit. Hindi ginawa ng tao ang tulda na pinasukan ng Panginoon. Ito po ang tulda sa langit, dito siya gumagawa. Pero ang tulda kanya papasukan doon sa langit, mga kapatid. Yun po ang kaibahan, no? Kaibahan sa pag-aral ng Biblia. Dahil po, pumasok siya doon sa tulda sa langit, hindi dito sa lupa. Yan mga kapatid. Na yan talaga ay dapat alam natin. Hallelujah. Na siya po ay pumasok na po doon sa tulda sa langit. Hindi tulda dito sa lupa. So dito ginagawa sa lupa bilang punong pari, mayroon pong kaugalian na si Kristo po na siya malapit ipako sa krus bilang punong pari kasi siya na po talaga ay parangalan. Parangalan po siya pinakapunong pari, kailangan matupad din kay si Aaron bago papasok sa tulda, kailangan maghugas ng paa at kamay. No? Paa. No? Na ito mga kapatid, nangyari din na ang Panginoon Kristo dito sa Lucas 7:37-38 na malapit na po ipako ang Panginoon, ginawa ng babae ito sa Panginoon Kristo bilang pinakapunong pari natin tulad ni Aaron, no? Na pinakapunong pari, si Kristo rin ang pinakapunong pari natin. At yan po mga kapatid, ay ginawa ito ng isang babae dito sa City 37:38. Nang babae po, pumasok po ito doon sa bahay
Hallelujah. At hinugasan niya ang paa ng Panginoon. So hindi alam paano ginawa ng babae yun. At babae naghugas sa kanya, makasalanan pa yun. No? Bayaran babae yun. Naghugas ng paa ng Panginoon. Bayaran babae yun. Mga batid, 37 to 38. Tingnan natin. Hallelujah. Sa bayang iyon ay may isang babaeng kilala sa pagiging makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo. Kaya pumunta siya roon at nagdala ng pabango na nasa isang sisidlang yari sa batong alabastro. Lumapit siya sa likuran ni Jesus sa bandang paanan. Doon ay umiyak ang babae at tumulo ang luha niya sa paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niya ito ng kanyang buhok. Hinalikan at binuhusan ng pabango. So, yung pong ginawa ng babae, luha, no? Hinuwasan pabango, tapos buhok niya ang pinagpunas. Pero dito, ang pinagpunas natin, tuwalya. Pero ang babae, ang pinagpunas niya ang buhok niya sa paanan ni Jesus at binuhusan niya ng pabango. Yan mga kapatid, kasi pinakapunong pare si Kristo, hindi alam natin paano ginawa ng babae, makasalanan ng babae. Pero naghugas siya ng paa ng Panginoon Kristo sa pagitan po ng sulod sa alabastro at saka ang pinagpunas niya, hindi tuwalya, buhok niya. No? Buhok po ng babae ang kanyang pinagpunas. Lumapit siya sa likuran ni Jesus sa bandang paanan. Doon ay umiyak ang babae at tumulo ang luha niya sa paa ni Jesus. Luha ang pinaghugas ng babae kasama ng itong may alabastro. Tumuha ang luha ng babae sa paa ni Jesus at pinunasan niya ng kanyang buhok. Special po ito. Pero kaaron, kailangan magawa ng itong palanggana. Pero itong pinaghugas ng paa ng Panginoon, luha ng babae. At saka, pinunasan ng buhok. Hindi mo alam, bakit yan ang babae? Makasalanan po yun. Kasi pinakapunong pari natin si Kristo. So, kailangan mangyari yun. Kasi hindi pwede makapasok doon sa tulda kapag hindi nahugasan ng paa. Pero hindi alam bakit si Kristo, sino naghugas? Yung babae na makasalanan. Hindi po siya basta-basta ang bansag dito, makasalanan pong babae. Sa bayang iyon ay may isang babaeng kilala sa pagiging makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo. Kaya pumunta siya roon at nagdala ng pabango na nasa isang sisidlang yari sa batong alabastro. Lumapit siya sa likuran ni Jesus sa bandang paanan. Doon ay umiyak ang babae at tumulo ang luha niya sa paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niya ito ng kanyang buhok. Hinalikan at binuhusan ng pabango. Ayan po Special po ito. Basta-basta luha ang ginagamit ng babae. Special ito. Baka kasalanan ng babae. Pero bakit kailangan gawin niya yon? Para matupad na ang sacerdote, ang pinakapunong pari, kailan magbago sa papasok sa templo, kailan mahuhugas ng paa. So yun mga kapatid, na pumasok ang Panginoon sa langit, yun ang templo na hindi ginawa ng tao. Doon sa langit siya pumasok. Kaya yun po ang ating isang halimbawa. Kung i-question natin, si Kristo yung naghugas, ito po, biblical po ito. Babae pong naghugas sa kanyang paa. Kaya pwede babae maghugas ng paa? Pwede. Kaya naisipan ko, ang babae ang maghugas. At saka lalaki ang maghugas. Mamaya, may hugasan natin may ng paa. So, si ate ang maghugas. No? May hugasan natin mamaya. Siya po. Kasi pwede babae. Ito nga makasalanan. Pwede naghugas? Pwede babae. Pwede po. Now, ito din ay ginawa ng Panginoon Kristo nang malapit ipako sa krus. Ang hinugasan naman niya ang mga apostol. Tapos na hugasan ng babae, ang mga apostol naman ang siya ang maghugas bilang Panginoon. Pero ang babae ang nahugas sa kanya. Tapos na po ang pahugas sa kanya bago siya ipako sa krus. Nahugasan na din siya ng babae. Luha po ng babae ang ginagamit. Hindi po tubig galing sa gripo. Galing sa mata ng babae. Luha. Special po ito Luha po ng babae ang hinugas sa paanan ng Panginoon. Dito naman tayo sa John. Dito sa John mga kapatid. Hallelujah. In chapter 13. Ito naman ang panahon na malapit siya ipako sa krus. Ginawa ng Panginoon Kristo ito sa mga apostol. Ito mga kapatid, ang sinabi ng Biblia. Pakinggan natin. Bago sumapit ang pista ng paglampas ng anghel, alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng pag-alis niya sa mundong ito.
upang bumalik sa Ama. Mahal na mahal niya ang kanyang mga tagasunod dito sa mundo at ipinakita niya ang kanyang pagmamahal sa kanila hanggang sa katapusan. Nang gabing iyon, naghapunan si Jesus kasama ang mga tagasunod niya. Inudyukan na ni Satanas si Judas Iscariote na anak ni Simon na traidorin si Jesus. Alam ni Jesus na ang lahat ng kapangyarihan ay ibinigay sa kaniya ng Ama at alam din niyang galing siya sa Diyos at babalik din sa Diyos. Tumayo si Jesus habang naghahapunan sila. Hinubad niya ang kanyang damit panlabas at nagbigkis ng tuwalya sa baywang niya. Pagkatapos nagbuhos siya ng tubig sa isang planggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga tagasunod niya at pinunasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Ayan na po. So, ginawa ng Panis Kristo ito, tanda po natin, sa mga apostol na naman. Tapos na po siya, ha? Nahugasan na po siya sa Lucas 7:37-38, siya na maghugas sa mga apostol. Na hindi pwede mga kapatid na papunta sa langit siya, yung mga apostol hindi mahugasan. Kasi, trabaho talaga niya na kailangan si Aaron, ang mga anak, kailangan hugasan din. Hindi si Aaron lang. Ngayon, ang Panis Kristo, pinakapunong pare, at ang mga apostol, yan ang binibili niya dito sa sanlibutan para magsulat ng Biblia para may basihan po tayo. So yun po ang nangyari na malapit siya ipako sa cross, ang mga apostol hinugasan niya. Tuloy natin sa verse 6 up to 7. Paglapit niya kay Simon Pedro, sinabi nito, Panginoon, uhugasan niyo po ba ang mga paa ko? Sumagot si Jesus, Hindi mo naiintindihan ang ginagawa ko ngayon, pero maiintindihan mo rin sa bandang huli. So, umayaw si Pedro. Ang sabi niya, Panginoon, hugasan mo ba rin ang paa ko? Tapos na po ang mga apostoles. Siya na lang isa ang umayaw. Ang sabi niya, hindi ako pahugas. Dito po sa verse 8. Pakinggan natin. Sinabi ni Pedro sa kanya, Hindi pwedeng kayo ang maghugas ng mga paa ko. Sumagot si Jesus, Kung ayaw mong hugasan ko ang paa mo, wala kang kaugnayan sa akin. Ayan. Kung ayaw mo hugasan ko ang mga paa mo, wala kang kaugnayan sa akin. Bakit? Ang sabi ng Panginoong kay Moises, maghugas si Aaron at ang kanyang mga anak. Ngayon, kung hinugasan na po ang Panis Kristo ng isang babaeng makasalanan ng kanyang luha, kailangan hugasan din ang mga apostol bilang tagasunod. Yan. Umayaw si Pedro. Pero, nang sabi ng Panginoon, kung ayaw mong pahugas, wala kang bahagi sa akin. Now, sa verse 9. Kaya sinabi ni Simon Pedro, Kung ganoon, Panginoon, hindi lang po ang mga paa ko ang hugasan nyo, kundi pati na rin ang mga kamay at ulo ko. So, nagbago po ang isip ni Pedro. Panginoon, hindi lang paa, kamay, pati ulo ko. Kasi sabi ng Panginoon, kung hindi ka pahugas sa akin, wala kang bahagi sa akin. Kaya hindi pwede mga kapatid itong ginawa natin na salungatin at saka sabihin natin walang kabuluhan. Kasi ang Panginoon, ito po ginawa sa mga apostol. Ang sabi niya, kung hindi ka pahugas sa akin, wala kang bahagi. So, naniguro si Pedro, verse 10. Naligo na ay malinis na ang buong katawan. Bakit? Ang apostoles, bautismado ni John ni Baptist. So, ang tinutukoy nito, ang naligo na, malinis na ang buong katawan, maliban sa kanyang mga paa. Kaya hindi na siya kailangang hugasan pa, maliban sa mga paa niya. Di ba? Ang naligo na. So, ang mga apostoles, bautismado ito ni John ni Baptist. Kaya nga pumili ang Panginoon na siya pinagministry na po ng 12 apostol. Ito pinili niya, bautismado ito ni John the Baptist. Ang sabi na ang naligo na, malinis na ang kanyang katawan, maliban sa paa. So, ang ibig sabihin, hindi ka John the Baptist na buo ang ating pagkalinis. Mayroon pang parating ang sabi ni John the Baptist, ang ibautismo sa inyo, ang Espiritu Santo. So yun na po mga kapatid, ang katotohanan ng Espiritu Santo, ito po ang ating natanggap galing po sa Panginoon, nagtuturo sa atin ngayon ng katotohanan. Paano natin isagawa ito? Paano isagawa natin ito? Yan po ang dapat gawin natin. Mga kapatid, ano ang isagawa natin? Dahil po, yan po ay utos ng Panginoon. Yan po ay sinabi ng Panginoon. At ginawa ito ng Panis Kristo sa kanyang mga apostol. Verse 11. Sinabi ni Jesus na hindi lahat sila ay malinis dahil alam niya kung sino ang magtatraidor sa kanya. Nang mahugasan na ni Jesus ang mga paa nila, muli niyang isinuot ang kanyang damit panlabas
at bumalik sa hapagkainan. Pagkatapos, tinanong niya sila, "Naintindihan niyo ba ang ginawa ko sa inyo? Tinatawag niyo akong guro at Panginoon. At tama kayo dahil yan nga ang totoo. Kung 14. ako na guro at Panginoon ninyo ay hinugasan ang inyong mga paa, dapat ay ganoon din ang gawin ninyo sa isa't isa." Ayan po. So hindi pala pwede ito, baliwalain natin to. Kung ako na Panginoon, naghugas ng inyong mga paa, dapat ito gawin ninyo sa isa't isa. 15. Ginawa ko ito bilang halimbawa na dapat ninyong tularan. Kaya gawin din ninyo ang ginawa ko sa inyo. O, di ba? Kaya may panghugas tayo. Kasi hindi pwede sabihin natin, iba yun sila. Hindi, hayaan lang natin sila. Kung kutyain man tayo, basta ating ginagawa sa ayon sa Panginoon. Kaysa kukutyain tayo, ang nangutya po ang delikado kaysa kinukutya. 16. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Walang alipin na mas higit sa kanyang amo, at wala ring isinugo na mas higit sa nagsugo sa kanya. Walang alipin na higit sa kanyang amo. Di ba? Lingkod lang po tayo. Lingkod lang tayo ni Kristo. Hindi pwede na si Kristo ng hugas, tayo hindi. Di ba? Ganun pa ibig sabihin. Hindi pwede ang alipin na makahigit sa kanyang amo. Kaya kung alipin lang, sumunod ka lang sa Panginoon. Di ba? So kung nanghugas si Kristo sa paa ng mga apostol, ang sabi niya, kung ako ginawa ko ito sa inyo, gawin niyo ito sa isa't isa. So kaya may panghugas tayo. Sa mga first timer at saka sa Pasko, January 14, mayroon tayong hugas pa at komunyon. So yun po, ang isa natin, Believers of Christ. Salamat po sa lahat ng viewers natin, sa ating mga viewers ngayon, ang kapayapaan, habang biyan Diyos na isama sa atin lahat sa magitan na ating Panginoon Kristo. Ito po yung lingkod, Kristo Jesus, Pastor Tomac, Apostolic, Believers of Christ International, sabi sa isa, grace, mercy, and peace. Be with Jesus Christ. Amen.